Sabi ko sa inyo kanina, we designed a different method to make alkaline water. Iba po ang proseso. So, anong recommended? Purified system po, Watermax. Ang mga customer mo sa Yellow Boss, lalo malalaki, company din. Nadidelay yan sa order sa'yo. Lilipat din po yan. Ngayon, kung lumakas, dagdagan natin. Yan ang ma-recommend ko. Kung kapos pa yung budget for the 1 ton, edi isang 1 tonner mo na. Tapos kapag nakita mo na lumakas na market, edi bumili ka pa ng isa pang machine. Ito sir, yung 3 tons ko. Ang ganda niyan, boss. Ito mo, napawaw. Sabi sa, ay wow. Ikaw din nag-design yan? Yes sir. Sir, yung logo ko yun, oh. Oo, pag sinuzo mo, nakikita mo yung Watermax, di ba? Yun na. Yun na yun. Pasok na ako. Love you. Charge na naman ako. Ilan ang customer doon? 4? Bye-bye. So tara, marami daw bagong dating na customer ngayon. Paano kaya yung opening ng isang water station na pupuntahan natin? Baka na mamaya. Hello, morning. Wala nang pahingahan to kasi may dala na akong pagkain. Wow. Loaded tayo pala ngayong Saturday. Good morning po. Morning. Mga taga saan po kayo? Sa La Trinidad. Hi, hello. Benguet. Yes po. Nag-avail na Hi. sa 9. Nag-avail na. Thank you. Nice meeting you. What's your name, sir? Jared. Jared. Si Ma'am Sheena po. Ma'am Sheena, Jared, and Jess. pag taga Benguet, magaganda ang itsura talaga. Ganun naman. Welcome po sa Watermax po. Nagkape na kayo? Pakapihin mo. Pakatikin mo naman kape kasi mga taga Benguet to. Mga sarap ang kape nila. Excuse lang po muna. Hello. Hi. I'm Jojo. Jojo. I'm Alfred. Davao. Nagtitira po dyan sa Quezon City. Wow. Welcome. Hi, sir. What's your name? Ronel and Romer Diaz. Romel Diaz. Calamba, Laguna. Magkasama kayo? Bibusin po. From Davao, Calamba, La Trinidad, Benguet. Doon naman, Mindanao na yon. Pampanga, hello! Makiraan lang po ako, sir. Ha? Lapit lang ako sa kanila. Hi, hi. Good morning po. Good morning. Hi, sir. Good morning, ma'am. Good morning po. What's your names? Hi. Rodel. Rodel. And sir? Francis po. Francis. Nice meeting you po. Anong may paglilingkod namin? Lahat. Sige po. Paglilingkuran po namin kayo, sir. Anong gusto niyo? Massage? Relaxation pala ang gusto. Kumusta po kayo? Ito, I've been watching you for a year and a half. Wow. Sa taga-US po. US. Seattle, Washington. Okay. Upo muna ako dito, sir. Ay, yes. Kumusta po kayo? Ito, tatayo kami ng business. Kasama niyo yung mga nasa labas? O iba pa yon? Pampanga. Okay. May inquiry po ba kayo regarding sa laundry or water station? Wala pa. Wala pa. Pero I'm looking at package 9. Yun yung mga narinig ko sa vlog mo na yung package 10 is recyclable yung tubig. Yes, sir. But if you have a laundry, Mm-hmm. continuous yung flow, Yeah. deep well kami. Okay. Is it true na sa Pampanga you can't have alkaline? You can. Alkaline water? You can. Oh, okay. Yes. Kasi yun yung one of the reason na gusto ko magtayo ng water station Mm-hmm. because of alkaline. Yes. Alkaline yung liver. Okay. You can put alkaline in Pampanga. Ang concern nga lang natin, sir, iba na yung system na gagawin natin. Hindi pwede yung normal tradition na alkaline. So Ganun yung siya. pH niya, is it gonna be the same? Pareho lang ba yun? Parehas lang. Parehas lang. We're just putting the potential hydrogen lang naman sa tubig. Kasi yung machine ko sa US, it's a hybrid alkaline machine. So, tatlo yung alkaline level of pH. So ito, isa lang. 9.5 or 10.5 or 7.5. Isa lang. Sa atin po, dito sa DOH kasi po, we required hanggang pH sa 8 lang po kami. Oh, 8. Okay. Hindi kami pwedeng umabab pa doon. Kasi it's not for drinking na rin yung mas higher pH pa. Yung highest pH doon na drinkable is 8.9. 9.5. 9.5 pwede. Pag 10, hindi na. Dito kasi mas ginababa nila. Binababa. I don't know why. Pero nakalagay naman sa mga ads, kagaya sa Nature Spring, di ba? Nasa 9.8 sila eh. Yeah, pero pag naarawan na siya, hindi na, yung pH na bumababa. Yeah, I know. Hindi na rin masyadong accurate na. Yes, hindi na accurate. So, yung alkaline kasi, you have to be in a dark bottle.
Yeah. Depende rin po sa ano yan. Kung anong klaseng processes yung ginawa mo to make an alkaline water. Yeah, iba-iba yung mga machine din sa US. Yeah, iba-iba. Tulad ng water station, iba-iba din yung mga Correct. kumpanya. That's correct. But my own research is when I found Watermax, dito ako nag-stay. And then try to watch other YouTube and wala akong natutunan sa kabila. Ganun. So siguro mga 3 pa o 2 na kumpanya na tinitingnan ko. Sa And Pilipinas din? Pilipinas. Sa Pilipinas din. And dito kasi you're detailed. Yeah. Detailed yung Mas- sinasabi mo eh. And yun yung gusto ko malaman na learning more about water. Hindi lang iniinom natin. Sabi nga nila, tubig is tubig. No, it's not. It's not. Yeah. It's not. Kasi maraming chemical at yung germs ng tubig, katulad ng katawan natin, di ba? You need good and bad. So, Yeah. I found that here, na yung machine nyo or yung ginagawa mo, doon ko nakita yung how water really affect our body. Kasi growing up, filtered water na rin kami, maski sa US. So yung mga gamit yung tubig doon, 80s filtered na. Oo. Sa alkaline process po kasi natin, sir, we use a different kind of alkaline method. So sa atin, pang commercial kasi. Pero may option naman. Oxygenated, ozonated. Magkakaiba kasi lasa niyan. Okay. Pero since pang commercial, syempre ayaw natin yung lasang alimuong. Yun, alam mo yung kalsada na mainit and then biglang nabasa. Oh, yung... Naamoy mo yung fumes na yun. okay. It's not actually taste like ganon, pero it smells like ganon. And everything na na-smell natin, parang nalalasahan mo na. It doesn't taste like alimuong, but it smells like alimuong. So yun kasi ang tawag po doon is ozonated water. Okay naman siya, healthy, kasi alkaline water is not just clean water, it's healthy drinking water. But ang problema natin, yung lasa. How would you market that? Paano mo bebenta yun sa Pampanga? Diba? Sabihin yung customer sa'yo, ano ba yung tubig mo? Lasang alimuong. It doesn't create sales. We offer the alkaline, thermaline po siya. Yun po yung in-offer namin. Biothermaline balls, it came from the organic po na filtered, na kung saan, kung ano yung nakukuha nating bato sa mountains na nagge-generate ng higher pH, yun po yung product natin. Pero may disadvantage lang. The disadvantage is, hindi po natin makontrol yung pH level niya. Kung gusto mo ng mas mataas sa pH, kailangan mas mahina ang tulo. Kung gusto mo ng mas mababang pH, mga 7.5 o 8 pH 8, medyo mabibilis ang tulo niya. So the more na nagko-concentrate siya, the more na mas mahina ang production capacity niya. So that is how we make alkaline here in Philippines. Iba-iba po kasi talaga. Ang Pampanga, sabi ko sa inyo kanina, we designed a different method to make alkaline water. Iba po ang proseso kasi sa inyo, because of the contamination of arsenic and cadmium, you cannot drink that, di ba? So, kailangan tanggalin namin yon, papadaanin sa RO system, and then tsaka natin i-alkalinize. Giging mas mahirap sa amin gumawa ng alkaline kapag ka ganon. So, anong recommended? Purified and filtered? Anong... Yeah, purified system po. Watermax. We have our own filters. Yeah, yun naman po lahat eh. Oo. Kasi ang kagandahan po sa sinasabi ko, we have our own design. May nga, kasi hindi naman tayo copycat eh. Tayo yung original niyan eh. Ginagawa po namin, kailangan maging lasa siyang purified. And then gagawin namin siyang alkaline. Para tanggapin ng panlasa ng tao. Kasi kapag hindi tanggap ng panlasa natin, patay tayo dyan. Hindi tayo makakabenta. Not unless, sabihin mo, gusto ko ng oxygenated alkaline water. Gagawan kita, pero hindi ko sasuggest sa'yo na ibenta mo. Mawawalan ka ng customer. Yun ang concern namin eh. Yung bang, syempre, kilala si Watermax na, pagka Watermax, masarap ang tubig niyan. Ano naging masarap eh, lasang ang ganun. Even my wife, hindi mainom yung tubig eh. So I just want you to know, para at least alam niyo po yung binibili niyo. Yes. Kumbaga sa akin naman, I will explain it to you and still you have an option to purchase or kung ano yung gusto nyong gawin. Yeah. Kasi sa Amerika, most of the time, ang binibenta po dyan, oxygenated eh. Ionized actually, di ba? Yeah. Uso dyan si Kangen, si Jupiter, madami dyan eh, di ba, sa US. Pero yun nga, iba-iba po kasi ng pamaraan to make alkaline. Ang Kangen, I found out the way they clean it is... Kangen is not actually a US-based company. No, It's in Korea. Japan. Is it Japan? Japan. Kangen. Japanese. Korea. Kangen. Japan. Japanese word. Japan. Kangen. From the beginning. Japan po natin na brand. Okay po yon.
because of mahal din po yung ginamit nilang materials made from titanium plate to make a higher negative ORP. ORP stands for Oxidation Reduction Potential, sir, na nagkakos po siya ng mas maganda sa health beneficial sa katawan natin. Okay, what's your question? Yung tubig ba natin safe siya sa mga babies? Yes, of course. We don't sell pag hindi safe sa babies. From newborn hanggang lolo mo, pwede. Kumbaga, anybody can drink water. Yung babies kasi, di ba, newborn, doctors are required distilled. Yeah, it's branding na po yun. It's not actually that brand. Kasi lahat ngayon, kaya na gumawa ng ganung quality na tubig. Even this, kaya ng quality ng tubig. Kumbaga yung technology ngayon, iba na. Actually, ako nang napatayo namin doon is gas station. And then sa likod, doon yung water station, laundry, saka ice. Yung building is a prefab. I remember that you have one block na nag-ano ka din ng prefab. Yeah. So, kaya ba yun nung yung flooring? I think you changed the flooring. Yes. Kasi we went to a different Yung prefab mo, hindi kaya. Yung sa akin, Yes. kaya. Ano yung mga size mo sa prefab? Iisa lang naman ang sukat niya. 3x6. Yeah. Kasi naghanap din ako ng 3x9. May 3x9 ka ba? Wala po. Kung ano yung recommendation ko, dapat po, syempre, tignan nyo kung gano'ng kadami yung bibentahan nyo. Ilan po ba yung target market nyo dun sa lugar? Kasi for example, inoperang kita ng 1 tons lang, tapos hindi pala kayang i-cover up yung requirements ninyo. Ilan po ba yung target goal ninyo sa yellow? Yes, to be honest with you, lahat ng bumili sa akin ng 1 ton na yellow, kapos talaga. Napupuyat sila, nahihirapan po sila na makapag-deliver kasi ang bagal po talaga. So if you could avail the 5 tons, I will recommend the 5 tonner. 5 tonner, 3 tonner, ganyan. Actually, madami akong stocks ng 1 ton. Parating na yung mga iba kong orders, mga within a matter of 2 weeks, andito na yun eh. Kanya lang, hindi ko siya ma-push dahil, syempre, kung ako magre-recommenda kasi, ipupush ko yung alam kong kikita kayo. Yung isang pag bumili kayo, hindi na kayo parang matagal pa bago ka bumili ulit. Usually, kapag ka bumili sa akin ng 1 tonner, a matter of 1 month, kailangan mag-upgrade na. Kagaya ng isang client ko lang opening nung last time, 4 days ago, nakuha niya ang Jollibee, Chowking, Inasal. Yung 1 tonelada niya, kulang na yun. Kasi yun, ang lakas po ng order ng mga yun. Kumbaga, nawala na yung plano niya na residential, yung mga resort. Hindi ka na makakuha yun. Ito lang yan, boss. The moment na minimize mo yung capacity ng makina mo, ibig sabihin, minimize mo rin yung market capacity mo. At saka nagpo-promote ka din ng competitor. Kasi the more na mas maraming waiting list, the more na mas maraming competitor ang ko-compete sa'yo. Parang ako, ganito, nakita ko yung yeluhan mo o yung water station mo, ang daming nag-iintay, daming nagpaparefill doon. May idea, kahit yung tira-tira mo na lang sa akin magpunta. Tsaka, commonly yan, sir. Kapag po nagnegosyo ka ng yelo or ng tubig, ang tinitignan po natin dyan, yung fast delivery talaga eh. Yes. Kapag fast delivery, hindi ka mag-iisip na kalabanan yan, malaki na yan eh. Malakas mag-deliver yan eh. Sample ko sa'yo ka, Mr. Priest. Over the years, bakit walang kumumpit sa kanya? Isip ka, kasi malaki siya eh. Tuwa mo, 30 tons yung makina niya eh. Lalabanan mo ng 1 tonner, ano ka? Alis. Kuha mo, yung isang araw na gagawin mo ng 1 tonelada, 1 oras lang na yun, boss. Wala pa. So, mangyayari, magpaparefill ako sa'yo, magkukuha ako sa'yo, pero gano'ng kabilis mo ako madideliveran? Mamaya, nakakuha ka ng isang corporate. Sige, pare, kaibigan mo pala yung may-ari ng ganito. Na-supply mo, pare, supplyan kita. Tapos, ang bagal ng commitment mo sa kanya. Meron din siyang commitment. Wala ka na. Ang mga customer mo sa Yellow, boss, lalo malalaki, ang customer mo dyan, mga company din. Kapag ang company, nadidelay yan sa order sa'yo, lilipat din po yan. Walang-una. Masisira kami sa commitment mo sa iba, which is hindi pwede yon. Yung yellow natin, 5 tons? Alin po doon yung medyo kaya ng budget niya? Kung gusto mo na lang, ganito na lang gawin mo. Start for the 1 tonner. Ngayon, kung lumakas, dagdagan natin. Yun ang ma-recommend ko. Kung kapos pa yung budget for the 1 ton, edi isang 1 tonner muna. Tapos kapag nakita mo na lumakas na market, edi bumili ka pa ng isa pang machine. Hindi naman tayong pwedeng i-upgrade yun eh. Sa akin, boss, ganito may mga nagsasabi kasi, Sir Alfred, bakit doon sa napapanood namin ibang nagbebenta ng yelo, bakit sila mas mura sa'yo? Ay, mas mura sa kanila. Sa'yo, bakit mas mahal? Yung sa akin kasi, iba yung brand ko. Brand ko yan, Watermax, kami mismo ang gumagawa. Ngayon po, kaya po mas mahal po yan
Germany na po yung mga ginamit ko, yung mas matitibay. Yung compressor ko pa lang, repairable, hindi po disposable. Yung mga kalaban ko po kasi, they sell disposable. And I don't like disposable things. Gusto ko, may continuity yung negosyo. Yung ayoko yung kapag nasira yan, bili ka bago, palit, tapon. Napaka-importante ng parts na yun. Actually, kapag ka nagpa-assemble ka ng ganyan, kahit ikaw mismo magpa-assemble sa China or sa kahit saang lugar ka magpa-assemble niyan, aabot ka pa rin ng around $4,500 for that compressor only. So, yun palang mahal na. Kaya ako, sabi, difference of 300K, yeah, mahal yung sa akin. Take it or leave it, mahal yung sa akin. Pero, ibang quality kasi yan. Kung gusto mo mura, bigyan kita ng mura, pwede naman, pre-order, di ako nag-i-stock. Yung sa akin, stock talaga sa akin talaga yun. Kung maghanap ka ng mura, hindi dito yon. You're in the wrong place. Pero kung hanap mo, quality, na yung presyo ay sulit. Kumbaga, sa presyong yan, masabi ko sulit, hindi yan mahal. I could say, you're in the right place. Sa negosyo, hindi pwedeng titipirin mo ang makina, yung gumagawa ng product mo. Kasi kapag yan ang bumigay, wala kang benta. Lilipat na naman yung mga customer mo. And yun yung number 1 na ayaw natin. Mega station kayo, sir. Oo. Then it's gonna be in the same place. Ang gandang ma-document yan, no? Pag nag-opening, no? Yeah, so... Sipin mo, in the container van, which is my product also. Hindi man kayo sa akin bumili, still meron din ako niyan. And then, you have a water station, you have a laundry, and you have a yellow, all in one. May solar ka pa nga eh. Yes, may solar. Yung ginawa ko po sa ice machines namin, we convert kasi yung malalaking motor kasi, 9 horsepower, ganyan. Hindi mo na siya pwedeng i-single phase. So, ang ginawa namin, 3-phase talaga siya. Pero naglagay na ako ng phase converter doon sa mga makina. Although 3-phase po yung mga pumps namin, we already put the phase converter na. So, wala na pong issue. Para ikaw mismo, hindi ka na mag-a-apply. Kasi sa amin dito, problemado rin ako eh. Nag-apply ako dyan, 800,000 yung sinisingil sa akin for the phase converter. Sa laundry po, anong gusto nyo? Commercial or ano? Tsaka isang industrial? Ang recommended ko, sir, kung gusto mo quality, yung Hebs na, Germany. Yung white, yan ang maganda. Kung talagang gusto mo ng maganda. Pero kung hanap mo medyo affordable, medyo yung dalawa, you might consider. Pero kung ako magpupush sa'yo, yung Hebs ako. Kasi according din sa mga technician ko, tsaka sa mga tao ko na rin, never sumakit ang ulo namin doon. Siyempre, ayoko magbenta ng sakit sa ulo. Gusto mo, sir, sa yellow, kung titignan mo kasi, yung 5 tons ko, pwede mong ma-avail ng magkano na itong 5 tons nyo? 3.5 to 3.5 yan. Doon tayo sa 1 ton. Ang 1 ton ko, 1.7. Ang 3 tons ko, 2.6. Mabigat na yun. Kung titignan mo kasi yung price, sir, yung 2 tons ko, 2 million. Konti lang difference. 300,000. Then you will get that twice. 2 tonner. Ito ngayon yung price. 2.6 naman sa 3 tons. 600. Pero 3 tons. Parang ang laki ng difference. Kasi kung bibili ka ng kaysa pang 1 tonner, for example, boss, it's already 1 million difference. Mas napamahal ka dun. Tibay naman to eh. Kumbaga sa tibay, boss, di ako makapahiya sa'yo rito. Pag nakita mo yung yellowhan namin. Sa bagay, if you wanted, pero hindi ko naman mai-recommenda. Bibili ka sa akin ng 1 tonner, tapos lalagyan kita ng dispensing. May dispensing ka, mabilis kang mag-dispense ng yellow. Ang bagal naman ng makina mo. Di ba? Kailangan kung magagawa ka ng automatic, syempre dapat malakas yung makina. Hindi sulit yung tinatawag natin na dispensing. Nag-invest ka ng auto packing, yung tas ang machine mo. Hindi naman isa-isa, boss. So, sa amin kasi, around 25 minutes bago lumaglag yung yellow. Oo. Yung laglag na isang yellow, nakita nyo isang batch ang malaking ganon. Yun lang yung nakuha mo within 25 minutes. For me, ang bagal nun. Kasi ang mangyayari yan, palalamigin. Tapos, biglang defrost, mahuhulog yung yellow. So, another 5 minutes, again, para to process, para palamigin ulit yung tower na yon. Ganon siya eh. Nauhulog siya. Parang ganyan din ng logic nun. Pinalaki lang. Ito, tube. Yun, cube. Pinalaki lang yun. Ito, sir, yung 3 tons ko. Ang ganda niyan, boss. Ito mo, napawaw. Sabi sa, ay, wow. Ito yung 3 tons. 3. Yung nasa picture na yan kasi yung mga una kong pinarating. Ngayon, hindi na yan ang darating. Iba na. Mas quality na siya ngayon. Kasi malaki yan. Tapos ito yung sasabi ko sa'yo, auto-dispensing. Diyan na dumadaan yung, hihigupin niya yan, lalabas yung yelo. Nakaabang ka na ng plastic. Kasi pangit yung sinasalok mong ganun eh. Oo. Di ba? Ito maganda. Automatic. Ikaw din nag-design yan? Yes, sir. Sir, logo ko yun, oh. Oo, pag sinuso mo, nakikita mo yung watermarks, di ba?
Yun na. Yun na yun. Watermax yan. Tapos, ito yung mga PLC natin. Kapag nilagyan kita ng auto-dispensing kasi, another budget yon. Sayang. Ngayon, kung bibili ka naman, boss, ito, computein mo 1 tonner, tapos bibili ka sa akin ng chiller, yung chiller na malaki. Boss, is the same thing na bumili ka ng malaking makina. So kung ako kasi pag nag-yellow ka, may 1 tonner ka, makukulangan ka. So ang gagawin mo, bibili ka na naman ng storage. Doon mo ilalagay yung yellow. Tambak ka ng tambak ng yellow doon. Ang tagal mag-produce noon. So ano itatambak mo doon? Wala, hindi ka mo natambakan. Diba? Baka hindi mo na kailangan ng freezer kung malakas naman mag-produce yung yellow mo. Ito yung isa, yung packing machine namin. Pinapak na namin lahat dyan yan. Diretso dyan, nahuhulog yung yellow. Yan, Ito yung mga parting ko Lahat ito, Watermax to. Tapos, ito yung isa. Ito, 1 tonner lang to. 1 tonner lang to. Ang 1 tonner ko kasi, hindi yan water-cooled, air-cooled lang. Ito yung 3 tons. Laki, no? Ayan siya, nung ginagawa. Yan yung yellow. Hindi, sasandukin mo talaga to. Kasi ganun talaga ang yellow Kailangan mo sandukin. Not unless, bibili ka sa akin ng automatic dispenser. Yun yung sinasabi ko sa'yo. Oo. Kung bibili ka sa akin nun, ang hina-hina naman ng makina mo. Ayan, no? Yan siya, Yung nandyan, ganyan din. Pero yung nandyan po kasi, sold na po yan, may-ari na yan. So yung mga party ngayon, iba. Oh. Ang yellow kasi pag nahahanginan, mabilis malusaw. Kung nasa loob ng pre-pump, hindi siya malusaw basta-basta. Kasi secured Mas malinis yun. Hayaan mo na yung makina ko sa labas. Pero lagyan mo naman ng bubong, sir. Hindi, so, so, Ang mahal-mahal, 3.5 million. actually yung, Kasi kapag nasa loob yung makina, for me, what is the sense nasa loob yung makina? It is just to secure the machine.